Pero para lang bago natin iwanan itong subject no sa affidavit. Mr. Chair, siguro hindi ho naman sa Central Division Office ng Ombudsman pero itong affidavit na 5 ay nakakuha po ko from Deputy Ombudsman Nico Clavano and also si Director Matibag no. Ang sa akin ko kasi Mr. Chair, iba po yung talagang pinirmahan no. Pag pinirmahan ang affidavit, ibig sabihin pagpalagay na nating 10% nga lang ang totoo doon at pero may magagamit pa rin hubo doon. Tanong ko lang kay Director Matibag, doon sa sinasabi niyong halimbawa, yung sa mga 5 individual na pumirma, may matutukoy kasi ang gusto natin matuntun dito yung matunay na salarin eh. Kahit papaano sila kung meron silang personal knowledge, kung talagang yung kanilang isinalaysay, kahit pa 10% o 20%, ay sa tingin nyo ba pwede magamit para matukoy yung mga tunay na salary nito? Dahil baka pwede, sabi ko nga, yung 18 yun, maganda kung sabihin nila rito para maitahi natin. No? Para malaman natin at matuntun yung mga talagang may kagagawa nito. Sige, Director Matibag. Salamat po, Mr. Chair. Tama po yun, no? Pero dun po sa 10 hanggang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. I will cite an example. Yung isa po sa pumirma, si Hil Nabidad, yung pong isa sa mga 18. Tinanong siya, kasi may allegation siya ron, nakasama siya nag-deliver. Tinanong siya dun po sa one-on-one interview, sa pagdi-deliver po ng mga tanong, namaneho mo po ba lahat ng ito o may maneho pang iba kasi nagbigay po siya ng plate number. So sinabi niya, yon, doon yung totoo, yung mga plate number, totoo yun. Tapos tinanong niya, sa pagde-deliver po ng maleta na allegedly may lamang pera, anong maleta po ang personal na idiniliver ninyo? Very specific po yung tanong, personal na idiniliver ninyo. Ang sagot po niya, wala po. Tagahatid lamang po ako at sila Mark Tiksay at Paul Estrada po ang personal na naghahatid kung para kanino ang mga ito. So doon pa lang po, meron ng problema kasi may admission siya, inalis niya rin sa pinakang joint affidavit na nagdi-deliver siya ng maleta nung tinanong na siya ng personal, ang sagot na niya, wala pala. Nag-drive lang siya. So paulit-ulit po, ganun yung nangyari. All right, thank you. Quickly lang balik po tayo sa ombudsman. Para po sa mga isasagawang susunod po na pagdinig, ano po pong mga data o impormasyon na kailangan pong ibigay sa inyo ng Blue Ribbon para titibay po ang inyong investigasyon? Do you need any more documents, pieces of evidence from the Blue Ribbon o sapat na po yung naibigay po ng chairman's report sa inyo sa ombudsman, lahat po ba ng cases na kailangan po ninyo? Kasi I believe naibigay na po ng dating chairman, Chairman Lacson, sa ombudsman po yung kanyang report. Thank you, Your Honor. But the Office of the Ombudsman will always welcome po yung additional pieces of evidence and additional testimonies if ever meron po. Also, yung mga COA reports po kung meron din na makukuha from the Senate Blue Ribbon Committee, that would help a lot on our ongoing investigations. Pero kung the same issue pa rin po, actually, what I mean to say, pag may lumutang ho dito, may akusasyon na naman sa isa doon sa mga senador na napangalanan na po, na isubmit na po sa report, may dadagdag lang po na ebidensya or pareho pa rin po, pero ibang tao. You get what I mean? Isang tao po inaakusahan, pero nakasama na po siya doon sa chairman's report, pero ibang tao naman ito nag-aakusa, pero the same case naman po. I-entertainin pa rin po ninyo, di po ba, yung ebidensya or kailangan nyo ng bagong ebidensya na naman because different person itong nag-a-allege po na nag-aakusa? Kung bagong complainant po yun, Your Honor, hindi naman po magbabago yung investigation namin. What the office usually do is parang kinoconsolidate namin yon dun sa naunang complaint.
against the same say lawmaker or senator or congressman. So i-consolidate lang namin yung another complaint coming from a different complainant. So pero yung mga pieces of evidence, yun din po yung magagamit po. Pero po pwede po ba na sabihin na lang na idiretso na lang sa ombudsman? Kasi po kung dito, paulit-ulit na lang ho tayo, hindi na po matatapos ang trabaho po ng Blue Ribbon at nakasentro lang ang investigasyon sa flood control. Eh baka naman ho po pwede kung same individual yon, isumiti na lang po diretso sa ombudsman para naman po hindi po redundant na. May investigasyon ko yung ongoing sa isang tao na ito. Kunwari si person A, may darating na naman na inakusan si person A. The same anomaly. Yung nga lang, may bagong tao na magsabihin na nagpaparatang. Pwede po ba yung kanyang statements, diretso na lamang po sa ombudsman rather than iimbestigahan na naman po dito kasi hindi na po tayo matatapos. Marami po pong problema ang ating bayan na kailangan silipin. Baka redundant na po. Ano hong masasabi niyo dyan? Your Honor, the Office of the Ombudsman, never naman yan nag-refuse to accept documents submitted to it. So, kung isasubmit po siya sa amin diretso, we will always welcome it. Kung isasubmit naman po siya sa Senate Blue Ribbon Committee, you can always endorse it to us. All right, thank you. Senator Raffy. Yeah, Ma'am Karen, nabanggit nga kanina ni Attorney Matibag ng NBI, karamihan doon sa 18 na mga tawag kong kargador, tawag nila bodyguards, na paiba-ibang statements, hindi tumatahi-tahi ng maayos. Now, having said that, siyempre gusto natin yung salarin talagang makasuhan at managot, kung sino man yung mga talagang tumanggap ng pera. Now, how would you appreciate that complaints na being forwarded to your office na yung affidavit ay paiba-iba tulad niya sa 18 kargador? Gusto talaga natin madiin yung dapat madiin. Meron talagang tumanggap kung meron. Pero tulad binanggit ni Attorney Matibag, paiba-iba yung statement nila. Tulak, atras. At wala talagang definite na sila mismo ang nag-deliver, sila mismo eyewitness at may mga dokumento, mayroong screenshot, may recorded conversation, etc. Nothing like that, kundi hearsay lamang. So, paano atake niya ng ombudsman para maging tight yung case against anybody na talagang tumanggap ng pera? Your Honor, that's why the Office of the Ombudsman required an individual complaint affidavit to verify po yung personal knowledge talaga ng bawat isa dun sa mga nag-submit ng affidavit. Kasi the office requires nga po na personal knowledge para upon evaluation, ma-check namin agad kung this can stand yung preliminary investigation or pwede namin siyang i-refer for further fact-finding. Unfortunately kasi pag i-refer mo siya sa fact-finding, dapat po talaga may verifiable leads at hindi kami magkakandak lang ng fishing expedition. Okay. Yung sinasabi nitong 18 na sila talaga ang nag-deliver ng pera at walang ebidensya kung talagang pera ba yung laman ng maleta at hindi naman sila mismo ang nagbilang ng pera at walang matibay na ebidensya na meron silang pinag-deliver ng tao kung sino man yung tao, although we really need to know kung sino talaga at dapat managot. Ang dapat managot, I've been saying that all along. So, paano ang magiging appreciation nyo doon sa affidavit ng taong doon sa 18? Your Honor, kung matanggap na namin halimbawa yung kanilang individual affidavit, yung mag-submit na sila, siguro po ang magiging namin is like I've said, kung it can withstand po yung ng preliminary investigation kasi nga po meron na kaming bagong when it comes to conduct a preliminary investigation, prima facie with reasonable certainty of conviction din po. So kapag ang isang tao nag-issue ng affidavit na nagpaiba-iba na ng statement at lumilitaw na wala pala siyang first-hand information kundi nakuha lang niya o naipasa lang niya na sa kanya yung information na yun. So doon pa lamang magkakaroon na ng problema sa credibility yung nag-issue ng affidavit na yun.
sa ombudsman? Your Honor, kasi nga po lahat ng mga complaints, nag-undergo yan ng evaluation. So yung mga nag-evaluate po sa amin are lawyer evaluators. And then yung evaluation recommendation nila is subject to review and approval of our officials. So based on, I do not have any personal knowledge when it comes to the affidavit ng Marines, but I signed the notice addressed to Attorney Baligod. That's why yun lang po yung binasa ko syempre yung notice. So, ang nakalagay po dun sa notice nga, dahil nga po hindi siya, it cannot be considered na personal knowledge na meron sila bawat isa dun sa 18 personnel na yun or people na yun. Okay. So, Last na lamang, on any other case, kahit na hindi dito sa 18, merong nag-submit ng complaint sa inyo with affidavit, paano po approach yun? Once na na-receive niyo po yung isang affidavit against anybody, Your Honor, the usual process, pag ano yung mga hinahanap nyo opo. Usually, doon sa nag-submit ng affidavit? pag nag-submit po yan ng affidavit or ng complaint affidavit sa amin, Your Honor, dumadaan po muna yan sa verification to see kung meron siyang similar or earlier complaint na. So as na hindi siya magdoble-doble. So pag na-verify, say wala siyang existing complaint or previous complaint, similar complaint sa Office of the Ombudsman, it will undergo evaluation. Okay, doon sa evaluation, maghanap ba kayo ng pieces of evidence, hard evidence, to corroborate doon sa sinasabi niya sa kanyang complaint affidavit? Pwede pong ganun, Your Honor, kasi one of the recommendations na pwedeng gawin ng lawyer evaluator is to dismiss it outright kung makita niyo na frivolous lang yung mga complaint. So in other words, maghahanap kayo ng ebidensya, like I said earlier, na mag-corroborate doon sa sinasabi niya sa affidavit. Kasi kung hindi, frivolous nga yun, sabi mo. Initial evaluation pa lang po yun, Your Honor, pero still ini-evaluate po namin siya kung yung sinasabi niya sa affidavit is supported by evidence. Okay, last na lamang talaga. So base po na sa mga narinig natin ngayon, lahat doon sa sinabi ni Director ng NBI na si Attorney Melvin Matibag, paano mo po madidescribe yung testimony o itong pinagsasabi nitong 18 kargador? Your Honor, hindi ko po siguro pwedeng sagutin yan because I did not evaluate that Okay. affidavit. I understand. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Follow-up question, Mr. Chair. Go ahead, Senator. Just a quick question kay Director Matibag.